Sir, maaari niyo po ba kaming bigyan ng detalye kung saan at paano po nakita itong katawan ng ating kababayan? Ang nangyari ay noong December 28, yung kapatid ng Salarin, bunsong kapatid nung nakakabatang kapatid ng Salarin, ay nag-report sa police authorities, Kuwait police authorities, na merong napaslang na OFW at yung labi ng OFW ay nandun sa kanilang bahay, sa hardin ng kanilang bahay. At ang salarin ay yung kanyang nakakatandang kapatid. At mula doon na pumunta na ang police authorities ng Kuwait sa bahay at doon nga natagpuan yung labi ng ating kababayan. Alright. At yung salarin naman ay hinanap at dinakip at ngayon nasa kustudiya ng police. At ang status ng case ngayon ay nag-iimbestigasyon ngayon ang police authorities kung saan isusumiti sa prosecution at inaasahan natin na yung prosecutorial authorities ay magsasampa ng kaukulang kaso sa criminal court ng Kuwait. Kaya't inaabangan natin ito, meron tayong legal retainer na nakaatas na lawyer, na nakaatas na nagko-coordinate with the Kuwaiti authorities kasi ang hinahanap natin dito ay hustisya at pagsampa ng kriminal na paglilitis doon sa salarin. Opo. Nirerespeto po natin yung privacy po nitong pamilya po ng itong biktima na OFW. But are we at liberty to disclose ang kanyang identity right now? Or we'd rather not? And we respect that if not. Sa ngayon kasi, meron na mga ibang reports na nagbabanggit ng pangalan. Pero ako, I still choose not to. There will be an appropriate time to disclose the name, lalo na kung nagsampa na ng kaso. Pero kasi ang pakiramdam ko ngayon, we are just a day removed from January 1st. Merong minor de edad na anak yung OFW. At ayoko naman na puntahan ng kung sino-sinong mga entities at magtanong at magkaroon pa ng trauma, yung patuloy na trauma, lumala pa ang trauma ng minor de edad na anak. Gawa ng bababaan sila ng mga kung sino-sino doon at magtatanong tungkol sa kaso ng kanyang ina. Kaya't Naiintindihan, sa ngayon hindi ko muna i-disclose yung pangalan. There will be a proper time alright, na i-disclose ito. naintindihan po natin yan, Secretary Kakdak. Pero sa ngayon po, kamusta po yung pakikipag-ugnayan ninyo sa mga kaanak nitong biktima? Kamusta po sila? At ano po ba yung tulong na naibibigay natin sa panahon na sila ay Yung, nagdadalamhati? yung nakausap ng isang himpilan ay yung kapatid. Pero kami ang nakausap namin yung husband. At yun nga, nakita rin doon yung uh, anak na menor de edad. At pinag-usapan yung balita, pinag-usapan yung report. At ang hiniling ay hustisya at agarang pagpapauwi ng labi. Ito naman ay isasagawa natin sa lalong madaling panahon. Yun nga lang, alam natin sa mga sitwasyong ganito, kasama ang labi ng biktima sa investigasyon. Mhm. Kaya't ito muna ay inaayaan natin na ang mga Kuwaiti authorities ay gawin yung kanilang trabaho, which is yung investigasyon. Bangamat nga na merong lumipas na panahon, ang sabi sa mga ulat, 2 buwan na namatay yung kababayan natin, pero wala pa tayong ganap or pinal na ulat tungkol sa projected o tinatansya na panahon ng pagkapaslang. But Sec Wala pa Hans, tayong opo. ganong panahon. Sec Hans, hindi naman po ito yung first time na nangyari ito sa ating mga kababayang OFW. And of course, bawat pagkamatay ng ating kababayan na nagtatrabaho abroad is mabigat po para sa inyong departamento. Hindi po ba ito makakaapekto sa relasyon sa pagitan ng Kuwait at ng Pilipinas? Well, ang isang bagay na inaalam natin dito, kung yung salarin ay kanyang employer. Mhm. Ibang sitwasyon kasi yon kasi yun nga talagang nasa employer-employee relations at hindi dapat siyempre kasama sa anumang kontrata ng pag-empleyo ang pang-aabuso, pananakit, and worse, pagkasawi ng ating kababayan. Hindi natin kumpirmado kung yung salarin ay yung employer ng ating kababayan.
But bagamat ganon, we are already raising this as a matter with our Kuwaiti counterparts. Kakausapin namin sila tungkol sa nangyari sa kaso na ito at gusto natin na may ganap ng hustisya. Ibig sabihin talagang paparusahan ng pinakamatinding parusa yung kababayan na yung nanakit sa kababayan natin. Pero hindi naman Kaya, hindi naman po ito mahahantong sa posibleng deployment ban sa Kuwait. yan din ay pinag-aaralan natin sa ngayon. We're talking this over with the Department of Foreign Affairs. Yung kaso, pag-usapan naman po natin yung kaso ng isang OFW natin na nasangkot naman sa pagkamatay ng isang batang Kuwaiti. Ano po yung latest information natin dito? Under Kuwaiti law, ano po yung mga parusang maaaring ipataw sa kanya kung sakaling mapapatunayang nagkasala? Well, kaiba nitong kaso nitong kababayan natin na paslang. Yung kaso naman ng kababayan natin na involved doon sa pagkamatay ng baby, ng bata, ay nasa korte na. Meron ng paglilitis na nakaamba, meron ng prosecution ng Kuwaiti side na handa ng litisin ng kaso. The best we could do, of course, is to provide our compatriot with the legal assistance na sa mandato yan ng Department of Migrant Workers through our Action Fund. Kaya yung abogado rin natin ay nakatutok na doon sa kaso. At isasagawa natin yung legal defense kung meron man na pwedeng itaguyod para sa ating kababayan. How about you? But of course, meron kailangan day in court na tinatawag na kailangan ibigay doon sa ating kababayan para makapag-present ng ebidensya sa kanyang depensa. Kumusta naman po yung pakikipag-ugnayan nyo sa pamilya po nitong ating OFW na ito? Nagkaroon na rin ng pakikipag-ugnayan, lalo na yung grupo ni Admin Arnel Ignacio at ang OWA ay nakapunta na rin sa pamilya ng ating kababayan na involved dito sa pagkasawi ng bata. At of course, walang kasalanan. Merong 3 anak naman itong ating kababayan. Walang kasalanan ng mga bata, ang pamilya, kaya we are also ensuring the adequate assistance, protection doon sa 3 bata. Ang isa doon sa 3 ay minor de edad, kaya binibigyan din natin sa karapatang protection. Maraming salamat po, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda.